Okay, good morning. Tuloy tayo. So last na natin is yung login page. Ngayon, ang gagawin natin is yung home page. Para masubukan natin yung ating team. Okay? So, sa home natin, kailangan natin ng home. Sa home folder, lagay tayo dito ng home page. Homepage.dart. So, sa homepage natin, ang kailangan natin ay stateless. Stateless yung kailangan natin gawin lahat. So, set up muna natin yung kanyang routes. So, static final page config equals to page config. Tapos, kailangan natin ng icons home. Then, maglalagay tayo ng kanyang name, which is home, syempre. Then, child natin, syempre, home page ang ilalagay natin. Which is dapat is naka-cons. So, now, ang gagawin natin ngayon is punta tayo sa routes. Ayan, sa routes tayo, maglalagay na tayo ng ating home page. Sa register natin. Home page. Copy paste lang natin para madali. Then, punta tayo sa login. And sa custom button, lagay tayo sa login ng custom button. I-wrap natin siya ng inkwell. So, sa inkwell, record natin, maglagay tayo ng on top. Then, go to tuloy. Context, go name, home page, dot page config name. So, ganyan yung paggamit ng go router. Go name, tsaka yung go is yung gagamitin mo doon is yung path. So, okay. So, try natin. Click natin ito. So, hindi pa naka-register yon. Kailangan mag-restart. Okay. Oops. Anong nangyari sa ating okay. What happened is yung primary natin is yung background. Check natin yung team natin. Yung background natin naka dark primary tsaka light primary color. Background natin light background 88. Naglagay tayo ng background na color. Static final color background light background color siguro hindi mo na parang lang siya masyadong yung shade 50. Yan. So itong gamitin natin sa part nito. Yan. Okay. So restart natin. Okay, yan siya. Okay. Then balik tayo sa login. Click natin to. Yan. So nasa homepage tayo. Then punta tayo sa homepage. Lagyan natin ng homepage natin. Scaffold muna. Then body. Then sa body natin, lalagyan natin siya ng single child scroll view child column child home page. Okay. Save natin. Hindi siya nag-appear. Restart natin.
Medyo matagal. Pause ko muna. Sorry, hindi ko na-record. Naka-off pala. Wait. Hindi ko na-record. Mali. Bali, ang ginawa ko na dito is yung sa may home na. So, hindi ko na, home. So, create ako ng home. Ito. So, yan lang. Hindi ko na-record. So, ang ginawa ko dito is nag-create ako ng page config. Then, meron tayong team data dito. So, nag-create ako ng scaffold. Then, naglagay ako ng app bar. May title tayo nito. Go agad. Tapos, naglagay ako ng style. Gamit yung ating team. So, in-instant ko yung yung color ng text niya na white. Para white lang ito. Hindi para maging dark mode siya o hindi. Then meron tayong single story view dito. Tapos meron tayong parcel type item na widget dito. Ito yun siya. So parcel bali dito is gumawa tayo ng material. Nirap natin siya sa container sa material na mayroong margin sa baba. Then para magkaroon ng spacing dito. Then material para magkaroon tayo ng elevations. Then meron tayong circle, binorder natin siya. At the same time meron tayong container ulit. Then nagkaroon tayo ng tawag dito ng secondary color ng ng container natin. Para ito ginamit para natin yung team natin para in case na mag-switch tayo ng dark team, ang team is magbago siya. Then lagyan ito ng radius, kailangan pareho silang may radius. Ito material natin tsaka itong container natin. Okay, tapos naglagay tayo ng image ng row dito. So sa under ng row meron tayong dalawang row, which is yung icon natin, yung image natin. Then may column tayo, which is yung documents and papers. Tapos in-expand lang natin. In-expand natin siya in case na dumami itong text na to, is bababa. So pero kinontrol natin siya hanggang max line 2 lang siya. Mas pa siya sa 2 lines is overflow siya, meaning nag-declare tayo ng overflow na magiging ellipsis yung kanyang once na sumobra yung kasunod ng mga word. Okay, so ilan din naman dagdag. Then balik sa home page, ito nga may ako error kasi gusto ko mangyari is once na dumami ito is hindi siya mag-overflow kasi is more on motorcycle ito. What if meron na tayo mga 4 wheels, so malalagdagan yung ating parcel type. Okay, so gagawin natin is maging dynamic. Okay, so isip ko dyan in case na maging ganun siya someday is magiging grid type. Pero sa ngayon ito lang muna dahil kaunti pa lang naman yan, 4 pa lang ang kailangan natin. So ngayon yung ating kasunod natin is sobrang problem is itong bottom overflow natin. So sa bottom overflow is single child scroll view, column natin, parcel type item. Sa parcel type item kasi kaya siya nito dahil sobra tayo, kasi ito is lang ito sa maximum natin, sa max size. So kailangan natin maglagay ng size dito.
Or maybe what we can do is gawin natin expanded. Expanded, I think. Yeah. Okay, expanded na siya. Yeah. Yan. Solve natin yung problem natin. Expanded. Okay. So, in case na dumami man yung ating mga parcel type, walang problema. Mas maganda ngayon, dumami, sabihin marami tayong mga service na sa parcel natin. Then, cons tayo dito. Yan. Ngayon gusto ko mangyari dito is, what if active ito? Kung susunod ko siya, ano magiging itsura niya kung susunod ko siya? So, maglagay tayo ng selectable, ng is selected dito. Is selected. So, ano magiging itsura niya? This is selected, magiging ano niya, default niya is false. So, if false siya, gusto ko yung container na kulay. Ito is selected. Is selected. Ang gusto ko mangyari is mag-iba yung kanyang kulay. Maging team data, color scheme, then primary. Diba? Gusto ko yan. Maging primary siya. So, sa homepage natin, for sample document type yung selected, try natin to. Ano magiging tsura niya? Ba't hindi nagbago? Start natin. Hindi nagbago. Ay, on primary pala yun. Pareho pala yung yan. On primary pala yung mas matingkad ng kulay. Okay. Okay na. Okay. Ngayon, the expanded ito. Saan siya? Expanded. So, maglagay tayo ng button na confirmation. So, yung custom button na lang natin ilagay natin dyan. Palitan natin is confirm. Yan, sa baba siya napunta. So, expanded siya. So, mangyayari is itutulak niya pababa yung pinaka last nito. So, expanded ito. Sabihin is i-occupy niya itong gitna. Kasi sa gitna siya. Okay? Yan yung expanded. Was nasa column yun or nasa row. Alis sa dalawa. Okay? So, yan. So, okay na tayo sa ating kailangan lang natin is lagyan ng bottom navigator. Pero later on na yon, ang gusto natin munang gawin is gawin nating magkaroon tayo ng layout para sa ating scaffold. Okay? Para hindi nakaganto. Hindi every time na gagawa tayo ng scaffold tsaka upbar na to. Gusto natin gawin is dynamic. Ganito reusable ito. So, next na yun. Okay? Salamat.